Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na nagpapalawig sa Bangsamoro Transition Committee. Layunin ng panibagong BTC na gawing mas inclusive ang bagong bersyon ng Bangsamoro Basic Law. Mismo ang Pangulo umano ang tututok sa pagpapatibay ng batas sa pagbuo ng Bangsamoro na nakatakdang isumite sa susunod na taon. Sabay diyan, muling isinulong ng Pangulo ang federalismo na magbibigay tugon sa mga naging kawalang hustisya sa mga taga Mindanao. May ulat si Rocky Ignacio live. Rocky! Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order para sa pagbuo ng Expanded Bangsamoro Commission Transition Committee at ito ang OBTC. Ito ang magsisilbing daan para sa legal foundation ng isinusulong na Bangsamoro Government sa Mindanao. Kabilang po sa dumalo kanina sa ceremonial signing sina Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, MILF Chairman Alhaj Ibrahim Murad at mga miyembro ng MILF Central Committee, Government Implementing Peace Panel Chair Irene Santiago, MILF Implementing Peace Panel Mohager Iqbal, mga pinuno ng Senado at Kongreso. Ayon sa Pangulo, bilang unang Pangulo na mula sa Mindanao, hangad niya ang pagtamo ng tunay na kapayapaan, kaunlaran sa Mindanao na matagal na anyang naipagkait. Nakapaloob sa executive order ang pagpapalawak ng Bangsamoro Transition Committee sa 21 members mula sa naunang 15 members. 11 miyembro ay magmumula sa MILF at 10 na dadaan naman sa nominasyon ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, sila ang magsisilbing nagkakaisang tinig ng mga taga Mindanao para sa hangad na tunay na kapayapaan. Muli rin isinulong ng Pangulo ang federalismo na siya rin anya ang magkakaloob ng tugon sa nauna ng sinasabing injustice sa mga taga Mindanao. Git pa ni Pangulong Duterte, siya mismo ang tututok para sa pagpapatibay ng batas sa pagbuo ng Bangsamoro. Nakatakda kasing isumite sa Kongreso ang draft ng batas sa kalagitnaan ng susunod na taong 2017. Samantala muli naman nagpahayag ng kahandaan si MILF Chairman Murad ng kahandaan na makipagtulungan sa gobyerno sa ngalan anya ng kapayapaan. Kabilang rin sa naunang direktiba ng Pangulo na dahil nag-iisa lamang anya ang Bangsamoro ang mga probisyon na hindi pa naipatupad sa 1996 peace agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front at ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa MILF ay dapat maisama sa isinusulong ng batas sa Kongreso. At yan po ang mga nakaganapan dito pa rin sa Malacanang. Para sa PTV News, ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio.